Hello po sa mga ka-running era dyan, lalo na sa mga papasok sa running era, especially sa mga kabataang atleta. So, meron po sa akin nag-message, iwan ko po kung taga saan siya. So, ito po yung message niya. Idol, gusto ko lang po sana malaman yung proper training to improve my 800 and 1,500 meter run. So, ito yung event niya sa tinatawag na middle distance sa school niya. So, isa siyang student athlete. So, di na tayo magtatagal. Itong i-share ko sa inyo ay based sa experience ko nung nag-aaral pa ako din hanggang ngayon na patuloy pa rin sa pagtakbo. I-share ko ito sa inyo based sa experience ko. Sa request mo ay ipapasok natin yung 400 meter run kasi isang saklaw lang siya ng middle distance at para na din to sa mga kabataang atleta. So bibigyan lang kita ng limang pamamaraan para mag-improve yung training mo at yung takbo mo sa main event mo. So ito yung ay experience lang sa akin. Experience lang to. At yung lima na yun, direct to the point tayo. So una, kailangan mo ng effort. So ano yung effort? Kunyari meron ka ng weekly training program. So i-example natin yung interval session o yung speed session. Kunyari yung interval session mo, yung target mo ay 400 times 5. Ibig sabihin, 5 ulit mo siya gagawin na sa isang ikot sa oval kung standard naman siya. Halimbawa, yung time mo sa 400 is 1 minute and 20 seconds. Tapos yung recovery time mo ay 1 minute and 30 seconds. Tapos second repetition, third, fourth, and fifth ay hindi nagkakalayo. So ibig sabihin, kaya mo siya. Then sa susunod na araw or next week na gagawin mo ulit, pag magtugma na naman yung time mo dyan, and then sa recovery hindi naman yun, halimbawa lang naman yun sa 1 minute and 30, ganun pa rin. Kapag hindi nagkakalayo yung time mo, parehas lang sa nauna at sa sinunod mong interval, pero yung naramdaman mo ay parang tawag dito, yung naramdaman mo ay parang mas kaya mo i-level up siya hanggang 6 hanggang 7 na repetition. So, ang gagawin mo dyan, steady ka lang. Steady ka sa 400 times 5. Anong gagawin mo? Kasi kaya mo na kaya mo pa 6 and 7 repetition. Ang gagawin mo, yung time mo. Yung dapat mo i-improve. Kasi kaya mo na yung 1 minute and 20. Ang dapat mong malaman kung paano mo siya i-improve. So, kailangan mo yung 1 minute and 20 ay bawasan. Kailangan mag-target ka kailangan ko tumakuha yung 1 minute and 15, at least 5 seconds yung tapos kailangan ko bawasan yung recovery time ko na 1 minute and 30 na umabot lamang ng 1 minute and 20 yung recovery ko, parang ganun. Doon papasok yung effort na yun. So ibig sabihin, kapag gawin mo yung effort na sinasabi ko sa iyo na mag-target ka ng 1 minute and 15 tapos sa time mo sa 400, tapos 1 minute and 20 sa recovery time mo. Kapag magawa mo yun sa 5 times repetition na 400, ibig sabihin nag-improve ka talaga. Yun yung effort na gagawin mo. So sa susunod na naman, kapag kaya mo ulit, mag-steady ka o mas kaya mo pa, ganun din yung gagawin mo. Bibigyan mo lagi ng effort yung bawat oras na recovery time mo, yung bawat oras ng 400 na takbo mo. Naintindihan po ba ang effort? Yun yung ibig sabihin na na effort na tawag doon. Pangalawa, yung core training or strength session. So, hindi lang naman yung ibang tao na nagpapalakas ng katawan, tayo ring mga runners, kailangan din natin. Pero, not all the time na yung gagawin nila ay gagawin din natin. Meron tayong limitasyon sa core training natin. So, marami kang makikita sa YouTube, sa mga tutorial na dapat mong gawin. Marami ka doon makikita sa core training na 'yon. At isama mo na rin yung mga drills. Ito yung drills na ito yung kilala ko na meron siyang drills ganito. Tingnan mo. 'Yon.
Saka ito pa. Ayun. Sila yun. Sila yung tutulong sa iyo na ano na para sa mga drills mo. Din sa core training mag ano ka na lang sa YouTube para sa running. Yun yung ibibis mo. Hindi ka pwede sa sa mga pampalakihang katawan sa magkakaroon ka naman din yan pero hindi kagaya ng iba na yun yung purpose nila. Tayo kung paano papalakasin yung muscles natin, hindi lang sa lahat ng muscle kundi sa natin sa tawag dito yung anong tawag doon, yung sa loob natin na yun yung mag-improve, hindi lang sa physical, sa panlabas natin. Pangatlo, ang ibibigay ko sa iyo ay nutrition. Yun yung pinaka the best din, nutrition. So hindi lang kasi tayong mga runners ay takbo lang ng takbo, strength session lang. Para maging mas malakas tayo, kailangan natin ng nutrition na pagkain. Ito ang tawag dito, baliktad siya. Kung ano yung mas mura, yun yung mas masustansya. Kagaya sa probinsya, pwede ka lang kumuha kung may tanim kang na tawag dito, kamuting kahoy, mga ganyan, mga gulay, mga ganun. Pwede ka rin mag-search sa YouTube sa mga nutrition para sa mga runners. Madali lang naman yung kaya ang pinakamahirap lang doon, kailangan tuloy-tuloy yung nutrition na na ginagawa mo. Hindi lang yung porket malapit na yung takbo, malapit na yung race event mo, saka ka lang mag-nutrition na ganun. Hindi. Kailangan malayo pa o sa training pa lang ginagawa mo na yun para maging routine mo siya. Yun yung ma-advise ko sa nutrition. Pang-apat, pinakamaganda rin to para sa iyo, para sa inyo. Ito ay pang-apat ay targeting or target. Kailangan sa pagtakbo may target kayo. Hindi lang yung puro training ka lang, puro nutrition ka lang. Okay din yun kasi ka naman sa nutrition. Pero kailangan may isasama mo yung mga target na mo gusto mo, hindi lang sa time sa nutrition kagaya niyan. Kailangan mo ano ba yung dapat mong kainin na mas tama, ganun. Sa target, kunyari sa time mo, yung time mo sa 800 kunyari ay 2 minutes and 5 seconds. So sa una nagawa mo siya ng 2 minutes and 5 seconds. So pangalawa o in the next week or day na gagawin mo ulit, nagawa mo siya ng 2 minutes and 5 seconds ulit. So ibig sabihin nakaya mo na siya i-maintain yun na time na yun. So pag gagawin mo ulit yun, third, fourth, and so on, tapos ang pakiramdam mo ay kayang-kaya mo na siya. So dapat mo isipin na may target ka. So sasabihin mo sa sarili mo na ay ano ba dapat yung i-target ko, ano ba dapat yung i-improve ko dito, kailangan ko ng target na ganito. Kunyari may target ka na dapat mag 2 minutes na to, papaano ko to makukuha. Kailangan nababaliw ka sa ginagawa mo sa training mo. Yun yung dapat mong gawin. Dapat na-mindset ka dyan na dapat makuha ko tong 2 minutes na to kasi napakalaking bagay to. So dapat i-improve mo yun. May target goal ka dyan Yun yung dapat mong gawin. So simple lang naman yung ko dyan pero dapat naintindihan mo yung ibig kong sabihin sa target. Yun lang. Ang 5, yun yung pinakamahirap kung paano mo siya i-manage to. Yung pang-5 ay discipline. So yung discipline na yan, kailangan mo yan gawin, maging routine mo yun. Pagdating sa training, kung training talaga. Pero kung may gagawin ka na importante, go ahead. Pero kung hindi naman, kailangan ituloy mo yung training mo. Kung importante naman yun, kailangan mo bumawi sa training na yun. Kasi masasayang na yung oras na yun Hindi ka pwede magsayang ng oras kung gusto mo talaga manalo sa laban. Hindi pwede. Kailangan ka may proseso kang susundin. Kagaya ng sinabi ko, kailangan may effort kang gagawin. Hindi lang sa gawaing bahay, sa eskwela, sa training, kundi sa disiplina. Then, free palagi. Yun yung dapat mong gawin. Na sana may mindset ka na
may madadala ka sa sarili mo, na yun yung magiging routine mo palagi, na hindi ka pwedeng maging negative sa buhay mo, sa training mo. Hindi ka pwedeng maging negative dyan. Kasi kung gusto mo talaga ipanalo yung pangarap mo na maging number 1 ka, na mag-champion ka, kailangan mo ang isipin mo kung papaano ka magkakaroon ng pin palagi, yung hirap na pagdadaanan mo. Hindi palagi yung saya na ganito, panalo ka ng panalo. Kasi yung talo, mas maganda yun. Talo ka ng talo. Pero yung gagawin mong inspirasyon sa pagkatalo mo ay dapat hindi maging inggit lang, ha. Hindi maging inggit. Kailangan yung pagkatalo mo, gagawin mo siyang inspirasyon para maging malakas ka, para makabangon ka. Kasi hindi ka pwede talo lang ng talo. May araw din na para sa'yo na mananalo ka. Kasi dapat malakas yung disiplina mo, malakas yung mindset mo, at malakas ka sa kanya. Yan yung dapat mong tandaan. Yan yung pinakamahirap sa lahat, yung disiplina sa sarili, sa lahat ng bagay. Kahit sa simpleng tulog, kailangan mo matulog. Ganun yung dapat mong gawin. Kasi yung mindset natin, kapag training days, tapos tinamad lang tayo, ay tinatamad ako sa training, ay ganito, ganyan, na ang hirap. Ayun, naglaps ka na sa training mo na hindi mo nagawa. Dapat nagtuloy ka. Sa mga kabataang atleta, lagi niyong tandaan na hindi lahat ng panahon ay talo kayo. May panahon na para sa inyo. Ang kailangan nyo lang gawin, kailangan pagsanayan yung sarili nyo na kayanin nyo lahat ng mga training nyo kung gusto nyo talaga maging number 1. Always pray, yun lang yung dapat nyong gawin. Always discipline sa training, sa mindset nyo. Kailangan stick to positive lang kayo. Kasi kapag negative kayo, talo kayo dyan. Tandaan nyo, hindi ka mahina. Yun yung tatandaan mo, hindi ka mahina. Kulang ka lang sa ensayo. Maraming salamat.